Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po unang Sabado ng buwan ng Marso at ang hiling ng mahal na Birhen, tayo magsama-sama sa pananalangin at pagpapakasakit para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Yan ay dapat gawain natin sa ating buong buhay at sa buong taon, lalong-lalo na ngayong Kwaresma. Kasama natin ang mahal na Birhen na nawagan lagi sa atin na makiisa kay Jesus, sumampalataya sa Kanya, mahalin Siya, at makaisa Siya. Sa mga pagkakataon na hindi tayo naging tapat sa paglilingkod, pagkilala, pagmamahal sa Panginoon, hingi tayo ng tulong sa Diyos, kapatawaran, tandaan natin, ang Amang Diyos, walang hanggan ang Kanyang pagmamahal at awa sa ating lahat. Panginoon Hesus, kayo po ang dakilang Diyos, pinanggagalingan ng lahat ng mga kabutihan, kagalingan at kaligayahang walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po'y tunay na Diyos sapagkat anak ng Ama at tunay na ta sapagkat anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po ay laging kaisa ng Ama at Espiritu Santo sapagkat tatlong person sa isang Diyos. Ngunit ang inyong pagkatao na aming pagkatao ay dinala ninyo sa piling ng Panginoong Diyos upang doon din kami makarating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo po ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa inyong piling sa kaliwanagan, kami ay inyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-isa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikingpin ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamahalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang nawili na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyan lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay niligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Banayad nga ka kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya'y magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silang at ang kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Babalik ako sa ama't aamunin ko siya, sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang magalaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanya, sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at ipinaamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambin para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya.
Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam naman po ninyo ang kasaysayang ito, no? Sabi ng iba, ang pamagat nitong kasaysayan ito ay tungkol sa alibughang anak. Sabi ng mga pantas, mga scholars ng Holy Writ, itong bandang huli, sabi na, hindi yan tungkol doon sa anak na alibugha. Yun ay tungkol sa amang matapat, amang walang hanggan ang pagmamahal. Ang unang salita na narinig natin sa Ebanghelyo ay yung galit ng mga pariseo at mga at mga eskribas, sapagkat si Jesus ay nakikikain kasama ng mga makasalanan ng mga publikano. Kaya sabi nung bulong ng mga pariseo, akala nila siya'y mabubuting tao, at yung kinakasama ni Jesus ay hindi mabuting tao. Nagtataka sila sapagkat sabi ni Jesus ay siya'y galing sa Diyos, pero ang pinapakisamahan ay yung mga makasalanan at hindi sila, na sila'y laging nasa templo, yon, nagbubulong-bulungan sila. Kaya sinabi ni Jesus ang kasaysayan ng mapagmahal na ama. Yung mga yung mga pariseo tsaka eskriba, nahalata nila na sila ang pinatutungkulan. Sila ang yang sinasabi na Jesus na peke ang kanilang kabanalan. No? Kanila siyang indirectly ay kinikriticize ang mga pariseo sapagkat mali yung kanilang kabanalan. Ano kaya ang palagay ninyo? Kayong mga, siguro marami sa atin, malimit sa simbahan, ang mga member ng religious congregations, organizations, sabi ninyo, nagsisimba kayo lagi. Katulad ng pariseo, sabi niya, Panginoon, salamat at hindi ako katulad ng isang taong yun, yung publikano, yung makasalanan. Ako ay nagsisimba lagi. Ako ay naglilimos. Ako ay nagpenitensya. Hindi katulad ng mga magnanakaw na yan, yung mga salbahing yan. Yan, di ibig sabihin na hindi hiwalay siya, no? Sabi ni Jesus dun sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang manggagamot ay dumarating para sa mga may sakit, hindi para sa doon sa akala wala silang karamdaman. Palagay ninyo, saan kayo nandoon? Kayo ba yung mga pariseo na tinitingnan ninyo ibang kapwa, na yung ibang tao na hindi katulad ninyo, kayo malapit sa Diyos, kayo ay laging nakaibigan kayo ni Father, na kayo ay may lay minister, bagamat daldaran sa likod, bagamat kayo ay nagpapakomunyon o kayo mga yan, malapit sa pare, hindi katulad ng iba, hindi man nasimba yung mga yun. No? Alam nyo, itong parabola ito ay para sa ating lahat. Tayo ay alibughang anak, tayo din yung isang anak na hindi natin napapansin. Sinabihan din ni Kristo yan eh. Yung laging nasa bahay ng ama. Dalawang anak ng ama. Yung isa, sabi niya, ibigay mo na sa akin ang ari-arian mo na dapat sa akin pag namatay ka. Yung isa, nanatili. At nagtrabaho siya, tahimik, hindi siya kumunta sa kanyang ama. At lahat ng mga ginagawa ng ama na dapat niyang asikasuhin, ginagawa niya. Ayun.
Ano ang nangyari dun sa masamang anak? Ay di pinayagan ng ama na kunin ang bahagi ng kanyang ng ari-arian ng ama. Ay winaldas. Paano nawaldas? Ayan, ginamit sa kasalanan, punta sa mga iba't ibang masasamang babae. Ang ari-arian ng kanyang ama, hindi niya minahalaga. Hindi niya pinaghirapan yan. Ang ama ang naghirap. Pero pati ang ama, hindi niya iniisip. Hanggang sa siya'y, yan, dahil sa kanyang kasalanan, nagdanas siya ng katakatakot na hirap. Naubos sa masamang pamumuhay. Pagkatapos siya ay, siyempre, masamang pamumuhay, pag gumagawa ng masama, ginagamit mong lahat ng bigay ng ama sa iyo, para sa sarili mo lang yan. Pati yung iba, kanyang inalis sa kanyang buhay. Nung bandang huli, nag-iisa na siya. At wala siyang dangal. Hindi na siyang anak ng mayaman. Hirap na siya. At hindi niya nga, misking hayop, yung mga baboy, mas maswerte pa sa kanya sapagkat kinakain ng busog yung mga baboy. Pero siya, hindi niya man makain yung pagkain ng baboy. No? Ibig sabihin talaga siya naging talagang kawawa. Nung siya kawawa na, siya'y nakaisip. Mas maswerte pa yung mga katulong sa tahanan ng aking ama, nakakakain ng husay, hindi nagkukulang ang kanilang mga pangangailangan. Babalik ako, sabi niya, babalik ako. Hindi sapagkat kikilalanin niya ang ama, bagamat siya nagdrama pa, meron pa siyang script. Pagharap niya sa ama, sabi niya, Ama, patawarin mo ako. Ako kung maaari, tanggapin mo na lang ako sa tahanan natin. Kinin mo na akong isa sa mga katulong. Nagdrama pa siya nagawa ng script Pero, nung makita siya ng kanyang ama, puspos ng talagang kawawa, ng kawawang kalagayan. Nung makita, nagsasalita pa yung anak niya, hindi niya pinakinggan. Niyakap yung mabaho niyang anak, hindi pa naligo matagal. At saka nagusgusin, niyakap ng ama. Tuwan-tuwa siya sapagkat bumalik ang kanyang anak. At ang mga katulong sinabi niya, Uy, damtan ninyo yung pinakamagandang damit at linisin siya. Mahal na mahal niya. Nagkaroon pa ng mga kasiyahan sapagkat dumating yung kanyang anak, bumalik, nagsisi. Hindi niya sabi, anong ginawa mo sa pera ko? Hindi. Hindi niya sinabi yan. Basta bumalik ang kanyang anak. Walang kondisyon. Hindi niya siya sinusumbatan. Hindi niya sinabi na, sige, katulong ka na lang dito sa bahay na ito. Hindi, anak siya. Sapagkat mahal niya. Yung isang anak, dumating galing sa pinagtatrabahuhan doon sa kanyang sa taniman. Narinig niya may kasiyahan sa bahay nila. Pagkatapos, dumating ang katulong, tinanong, bakit? Ano nangyayari? Ba't hindi ako imbitado? Ba't hindi ako kasali dyan? Sabi ng katulong, alam mo, yung iyong kapatid dumating at tuwan-tuwa ang iyong ama at siya ay naghanda. Tinanggap siya ng buong buo. Galit yung kanyang, yung panganay na kapatid. At nulapitan ng ama, bakit anak, ba't ayaw mo pumasok sa bahay? Sabi, yung alibugha mong anak, yung anak mong salbahe sa iyo, na winaldas ang lahat ng kayamanang imigay mo sa kanya, bibigyan mo, tinanggap mo uli. Sinabi, ang anak mong yan, ibig sabihin, hindi siya kapatid. Ngayon sinabi, anak mo yan, hindi din siya anak. Parang tinakwil niya ang kanyang ama dahil lamang sa inggit. Yun, siya'y laging nandoon. Sabi niya, ako'y laging narito. Ginawa akong gusto mo. Tinulungan ko, inalagaan ko yung mga ari-arian. Hindi man lang mo ako binigyan ng pagkain para makipag-inuman makipagsayan sa aking mga kaibigan. Anong sabi ng ama? Anak, ang lahat ng akin ay sa iyo. Yan ang hindi alam niya. Pati yung alibughang anak, ang lahat ng akin sa iyo. Inagaw pa niya Tinakwil niya ang kanyang ama. Sabi niya, ang iyong kapatid ay nagwala, lumayas. Mula pa nung siya mawala, hinahanap ko na siya. Inaantay ko ang kanyang pagbabalik. Kaya nung bumalik siya,
Hindi pinansin ang kanyang mga pagkakamali, tinanggap sapagkat anak. Ikaw ay kasama ko lagi. Lahat ng akin ay sa iyo. Ang problema ng kanyang panganay na anak, kanyang ginalang ang kanyang ama, o nga, kanyang ginawa ang dapat gawin, pero kulang siya sa pagkilala na siya'y anak, na siya'y ama ng nilang dalawa. Kaya nung siya'y hindi niya tinanggap ang kanyang kapatid, katulad ng pagtanggap ng ama sa kanyang anak, itinakwil niya, bali sinabi niya sa akin, kung yan ay anak mo, ako hindi ko, siya hindi ko kapatid, ako hindi mo anak. Yan, mga giliw kong kapatid. Yung sino sa atin ang tayo bagay katulad ng alibughang anak o tayo katulad ng anak na nanatili sa bahay. Ang mahalaga yan, tayo laging nananatili sa pamamalagi sa kung saan nandoon ang ama. At ang ama ang Diyos. Malimit, tayo pareho yan eh. Ang pagkakaiba ng dalawa ay nanatili lang yung anak na panganay, kapili ng kanyang ama, pero parang hindi siya ama. Kapiling lang. Yun naman isa, lumayo sapagkat tinakwil ang kanyang ama. Pero sa ama, pareho niyang anak yan. At mahal niya yan. Mahal niya yan. Kahit na nadungisan ng katakot-takot yung isa, at ito'y parang laging malinis, kapiling niya, parehong anak niya yan. Ang pagkakamali ng dalawa, hindi nila kinikilala ang laki at walang hanggang pagmamahal ng ama. Hindi mahalaga yung ari-arian. At talaga lahat naman ng bagay ay sa Diyos. Tanungin natin ang sarili, ano bang bagay na nasa atin na hindi galing sa Diyos? Pati ang hinihinga natin galing sa Diyos eh. Ay alibugha tayo, hindi tayo nagpapasalamat. Hindi natin sinasabing talagang mahal na mahal ako ng ama at mamahalin ko rin siya. At nais kong ako'y laging kapiling ama. Kilalanin, hindi natin kinikilala ang pagmamahal ng ama. Yung iba naman, lumayo na. Alam nilang may ama sila, kilala nila ang Diyos. Alam nila, pero talagang dahil sa kasakiman, dahil sa pagiging makasarili, ay pati ang Diyos ay kinalimutan, tinalikdan, tinalikuran. Pero sana, at yan nangyayari kaminsan, marami tayong alam na makasalanan, nakalimot sa Diyos, bigla na lang nagbago. O kahit sa huling oras, nagsisi. At nakita nung sila'y walang-wala na, kaharap na ng kamatayan, isa lamang ang takbuhan. Yung lumikha sa atin na hindi naman nais na tayo mamatay. Gusto tayo magkaroon ng walang hanggang buhay. Yan ay para sa lahat. Pero dapat ang kikilalanin natin ay mayroon tayong ama na nagmamahal. Sukdulang ibigay ang kanyang sariling anak para, sabi nga dun sa unang pagbasa, yung ating mga napakaraming kasalanan, nililinis niya, itinatapon sa kilaliman ng dagat. Lilinisin tayo sapagkat gusto niyang tayo kapiling niya. Bakit? Sapagkat kahit anong mangyari, anak tayo. Yan ang gusto niya. Anak tayo ng ama, ng amang Diyos. Ang tanda niyan para malaman natin kung talagang tayo tapat sa Diyos, kahit nahihirapan tayo, mahirap tayong magbalik loob sa Diyos, nariyan si Jesus. Kaya nandiyan ang misa, makaisa natin si Jesus. Nung si Jesus, inalay niya ang kanyang ang buhay niya doon sa Kalbaryo, yung kanyang ina nandoon, sinabi niya, yan ang inyong anak. Yan, pinagkatiwala pa sa kanyang ina. At yan, tayo lahat maging anak niya sapagkat tayo kaysa niya. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan ang awa ng Diyos sa atin. Yan ang ating pinagninilay dapat sa buong taon, sa buong buhay natin, lalong-lalo ngayong Kwaresma. Yan ang ating paghanda ngayon sa Kwaresma, ay yung pagdiriwang sa mahal na araw, yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at kalwalhatian. Hindi niya kailangan silwalhatiin. Pero sapagkat siya Diyos na, pero yung kanyang pagkatao, na ating pagkatao, ay niluwalhati para sa atin. Kung tayo kaisa niya, pupuspusin tayo ng kanyang pagka-Diyos, ang ating katauhan. At yan talagang layon ng Ama. At tayo babalik at dapat lagi tayong magbalik kahit ngayon pa man sa tahanan ng ating Ama. At huwag nating kalilimutan. Huwag tayong maging pariseo, huwag din tayong maging yung taksil sa Ama,
Huwag natin kalimutan, hinihintay ng Diyos ang ating pagbabalik. At tayo dapat mababang loob katulad ni Jesus na tanggapin ang ating kakulangan, ang ating pangangailangan, at kilalanin na ang ating kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Sapagat lahat ng mabuting bagay, ginawa ng Diyos para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikasasama. Para sa magdadala sa atin sa kanyang tahanan, hindi yung maglalayo sa atin sa kanyang buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga giliw kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin niyo po ang kaligtasan sa amin inyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob ninyong pagkasagip sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan ninyong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang inyong iniatas sa aming pagtulad sa anak ninyong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin inyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin inyong ikinararangal. Kaya, kaysa na mga anghel at na nagsisawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y Nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarating ng lahat ang naparito mong anak na siya nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa
Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, ganyo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga ragad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din, matapos ang hapunan, kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mayat sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak, kaya tinaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat at tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Esukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang angka ng Diyos na tinipon ng Panginoong Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal, ang panalangin sama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng inyong kalooban, nabubuhay ka't nag-ahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po'y iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo't magandang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng
na ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang walang hanggang buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Apat na araw sa ilang, utang buhayong naranasan, sa dinanas mo kahirapan. Nais kitang Apat na araw sa hirap, sinubok inakit ng pambalasan, sa tukso mong nalagpasan. Nais kitang tularan, Panginoon, iyong tulutan, makasalo sa'yo kahirapan, masama ay mapaglabanan, sa ayuno't pagdarasan. Ngayon nga sa apat na araw. Ang isa sa gawapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, iyong pagludasan, lahat ng aming kasalanan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito po simula sa 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isa sa gawang lakbay parokya sa darating na 26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito po ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang ngayong March 14 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-5, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Bago po natin isagawa ang pagbibindisyon sa atin po mga religious articles, pinababatid po sa lahat na ang tanggapan po ng ating pamisahan ay inilipat po natin sa ibabang bahagi ng atin pong belfry o ang ating kampanaryo. Kaya po sa lahat sa inyo na magpapamisa, magpapakar blessing ang atin pong pupuntahan,
ay ang ibabang palapag ng atin pong belfry. Ikalawa, para po sa lahat sa inyo na nagnanais maghandog ng bulaklak, mga rosas, sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio at po itong isasagawa pagkatapos po ng ating final blessing. At sa lahat naman po na nagnanais sa magkaroon ng kani-kanilang mga rosas na ihahandog kay Santo Padre Pio, kayo po ay tutungo dito po sa extension wing ng ating simbahan. At kahulihan, sa misa pong ito, tayo ay nagpapasalamat sa presensya. Tayo po ay sinamahan simula po kanina sa Dawn Procession hanggang sa misa pong ito sa ika-6 ng umaga. Atin pong palakpakan ng Arsobispo Emerito ng Archdiocese ng Lipa, Lubang Kagalang-galang, Ramon C. Arguelles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, kayo ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, medalya at iba pa na nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal at pamamalagi sa amin. Upang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga bagay nito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Puri sa Ama, sa Anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong mapayapa, tagayin lagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Happy weekend po sa inyong lahat. Kanyang pagmamahal
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo at sasagawa po natin ang panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag ka sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating paputihan ang batong kabulihat natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya at sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yan ang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Mereba, sa ilang namasa, ako ay tinusot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat makita ang aking ginawang silat na kinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuy, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo, naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Puri ng ating Diyos, dakilaan natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siyang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Puri ng ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuro namin ang iyong habag. Panginoon, at ang gabi, makatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Ang magpasalamat sa Panginoon, Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang kanilang katastasan. Ang pag-ibig niya ay wagas, dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay inihayag din naman. Ito'y ipinahayag sa saliw ng alpat, tugtuging salteryo. Sa magandang himig, tugtugin niya ay liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sapat na isip, ang bagay na ito hindi nalalaman. Hindi malilirip, ni maunawa na sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila ay umunlad. Yung sasapitin nila at hantungan ay pagkapahamak, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilang walang makatulad. Napabatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon na tanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod.
tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag. Panginoon, at gabi, makatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Dinggin mo ako, o langit, pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan, nagpapasariwa sa damot bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin, at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama, dahil dito hindi na sila marapatawaging anak, isang lahing tampalasan at balakyot. Iyan pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayong mga haling at mga walang isip, di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng iyong mga ninuno. Itanong ninyo sa inyong mga ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nangati ng Diyos tong kasangkalupan at pagbuod-bukurin ang mga bayan at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang. Si Jacob na tinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y para mga inakay, tinuruang lumipad, sinubaybayan mula sa itaas, minsa'y sinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak, tangi ang Panginoon ang pumapatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang dakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sannilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Awit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay sa sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay managhanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Mga baat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa iyong papawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang magpasawalang hanggan. hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sannilikha. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Ganuman karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ang salita ng Diyos. Iniligtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway.
Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat inyong ipanalangin ang sa inyong mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan. Wika ng Panginoong mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas ng Diyos sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mabagi ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat inyong ipanalangin ang sa inyo yung mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan. Wika ng Panginoong mahal. Upang gawin tayong bagong sannilikha, bigyan tayo ni Kristong Panginoon ng mga tubig ng muling pagsilang at nihahanda ang hapag ng kanyang salita at kanyang katawan. Manawagan tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa, kabutihan at kaloobang mapagpakumbaba, gawin mo kaming maunawain sa lahat ng aming kapwa. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahapis at nagugulo at matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Ipanalangin nawa ng mahal na Beren na iyong ina ang lahat ng mga mako ng buhay panata ng kalinisan upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawaran ang aming pagkakasala at ang pansuan ito'y ipatawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Archobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at relihiyosyo, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana, Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Dasalin po natin ang tinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pangwakas na panalangin. Amang makapangyarihan, ibaling ang aming mga puso sa iyo sa paghahanap sa kaharian mo at pag-ibig sa kapwa-tao. Kami naway maging bayang sumasamba sa iyo sa diwang totoo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Mahal na Birhen, Birhen ng biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpapadala po kayo ng mga banal Nalagad sa iyong simbahan. na iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa.